Serbisyo at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta, ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa mga makukulit! Yun ang boses ni Robert. Hindi ko kayang gayahin Good morning. It's 6. I joke, 8:05. 8:05 na partner! Gising! Gising! Balita! Balita! Antemano! Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalagpasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyong babaliwalain. Balitang dapat alam mo. Antemano! Kasama si Robert Mano. Sa Balita Antemano. Magandang umaga po mga kaserbisyo. Sa ngalan po na nag-iisang Robert Mano, ako po si Christian Yosores. Samahan niyo po ako sa isang oras ng balitaan at paghingi ng update sa mga isyong ating binabantayan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Balita Antemano. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Sa mga nanonood po sa YouTube Live sa Teleradyo Serbisyo, magandang umaga po. Pati na rin sa mga nanonood via I1TFC at yung mga nakikinig syempre sa inyong mga AM band sa radyo, sa DWPM Radyo sa Istrenta. Maraming salamat po. Para po sa mga mensahe sa aming programa, sa inyong mga comment at mga sagot sa ating isyong tatalakayin, mag-send po kayo ng inyong mga sagot at mensahe sa aming Viber number na 0919-278-3000 o kaya naman po sa aming YouTube Live sa Teleradyo Serbisyo na amin pong babasahin maya-maya lamang. Mamaya po kakausapin natin ng Department of Agriculture kaugnay nung ipapatupad na maximum na 58 pesos na suggested retail price para sa mga imported rice. At siguro makibalita na rin tayo sa iba pang mga programa ng DA kaugnay sa bigas na pangunahin nga pong kinukonsumo ng halos lahat ng mga Pilipino. At manghihingi rin po tayo ng update mula dyan sa Bicol Region dahil nga nitong nagdaang linggo, no, kahit po yung iba sa atin ay maganda yung panahon sa kanilang mga lugar, dyan naman po sa Bicol Region sa kasamaang palad po ay may mga lugar na binaha at nagkaroon ng pagguho ng lupa dahil po sa shear line. Mamaya makakausap po natin ang head ng PDRMO ng Sorsogon at ang APSEMO o itong Albay Public Safety and Emergency Management Office. Mag-comment po tayo, no? Yung mga taga Bicol po, kamusta po yung inyong kalagayan? Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe o ng update sa inyong kalagayan ngayong Sabado. Pero bago po yan, narito na ang mga antemanong balita sa linggong nagdaan. Siya ang sundin natin. Yan ang naging paalala ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga deboto ng Poong Nazareno. Pang-headline yan! Dati, parang di ako naniniwala. Siyempre, buhay ba? Yung buhay na parang hirap na hirap ka. Sinubukan ko. Dito, nagbago yung buhay ko. Malaki pinagbago. Hindi ako magkaanak. Tapos po, Lumapit ako kay Poong Nazareno. opo.
pinagbigyan naman ako. Binigyan lang talaga. Hindi nagkaanak si Mrs. Binigyan niya ako ng baby. Sana po, ipuin po siya ng Panginoon na gumaling. Kasi na-stroke po siya. And ang hiling ko po good health po sa buong pamilya ko po. Siya ang sundin natin. Ang mga utos niya ang isabuhay natin. Ang mga aral niya ang isapuso natin. Ang halimbawa niya ang tularan natin. Mas mabuti ang pagsunod sa mahal na Senyor. Sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand, sinabi ni Cardinal Advincula na dapat isabuhay ng lahat ng deboto ang mga utos at aral ng Poong Nazareno. Para sa ilang deboto, nagbago ang kanilang buhay mula nang simulan ang pamamanata. Narinig natin yung yung ilan sa talagang testimonyo ng ilan sa mga kaserbisyo natin na deboto ng Poong Jesus Nazareno, at sila yung nagpapatotoo na sila ay nahipo, nabigyan ng milagro, at kaya ganoon na lang yung malalim na debosyon nila sa Poong Nazareno. Ang sabi kanina, higit 8 milyon na mga deboto yung pumunta diyan sa lungsod ng Maynila noong Huwebes para sa pista ng trastasyon. At ang magandang balita, kahit papaano, kahit inabot ng halos 21 oras yung trastasyon, walang naging major na aksidente o mga casualty o namatay diyan sa ginanap na trastasyon. Maganda balita po yan. Ibig sabihin, naging maganda rin ba yung pagpapatupad ng mga namahala at nag-ingat din yung ating mga kaserbisyo. Nandyan ako nandyan po ang buong team ng Teleradyo Serbisyo reporters na binantayan po mula nang umalis sa Quirino Grandstand hanggang sa makarating sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Quiapo, itong andas ng Poong Nazareno. Kaso naputol, di ba? Naputol yung lubid, kaya hindi pa man nakakarating doon sa mismong simbahan, tinulak na lang nung mga deboto ng mga ihos na nagbantay diyan sa andas. Balita Antimano. Ang kapistahan ay hindi lang tungkol sa isang imahen. Yan naman ang paalala ni Reverend Father Carlo del Rosario sa lahat ng debotong dumalo sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Pang-headline yan! Pumila ko yan sa loob ng pahalit. Pag-uwi ko sa bahay alas 8, pagdating ko sa bahay, paghiga ako, may kubalsong kabay sa bato ko. Gumapang agad sa bato ko, natuwid ang spinal column ko. Kasi nakasigsag ang spinal column ko. Ang kapistahang ito ng mahal na Senyor ay hindi lamang tungkol sa pagpaparangal natin sa isang larawan o sa isang imahen na malapit sa Pumila ko yan sa loob ng pahalit. Pag-uwi ko sa bahay alas 8. Napakaganda ng mensahe ni Father doon sa kanyang misa na sana isa puso at isa buhay din natin yung ating pamamanata sa Poong Jesus Nazareno. Nakita naman natin na witness natin, ako na nandun ako sa field, yung pagiging mabait at maasikaso ng mga deboto na nakasalamuha ko. Talagang minsan inuuna pa nila yung kapakanan ng mga dumayo, yung mga talagang bumiyahe para mabigyan ng tulong. May mga nagpakaridad yung mga nagpalibreng pagkain, 'di ba, at inuming tubig para doon sa mga maagang pumila, yung mga puyat, yung mga pagod. At moving forward, sana ganito rin yung maging guidance sa mga deboto. Hindi lamang siguro ng Poong Jesus Nazareno, kundi yung mga deboto ng simbahan na isabuhay, isapuso po natin yung ating pamamanata at mag-translate po sa ating pamumuhay yung ating paniniwala sa simbahang Katolika. Balita Antimano. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Yan naman ang pakiusap ni COMELEC Chairman George Garcia hinggil sa maagang pangangampanya ng mga politiko. Pang-headline yan! Napakabigat po sa kalagayan namin at talagang alam namin kami ang sisisihin at papatuhan ng sisi ng ating pong mga mamamayan sapagkat naglipa na mga pagmumukha nila sa kalsada. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Alam niyo po, wag po natin i-underestimate
ang katalinuhan ng ating mga kababayan. Napakatatalino po ng mga Pilipino. Alam po nila kapag sila ay pinaglololoko o alam na po nila kapag inaabuso ang kabaitan po nila. Dismayado si Garcia dahil nakakalat na ang pagmumuka ng mga politiko sa mga billboard, telebisyon at pahayagan bago pa ang panahon ng kampanya. Pero aminado ang COMELEC na hindi pa ito sakop ng premature campaigning dahil magsisimula pa lang ang election period sa January 12. Bukas po yan. Magsisimula naman ang panahon ng kampanya sa mga senador at party list groups sa February 11 habang sa March 28 ang mga lokal na kandidato. Hindi kaya na panahon na para amyendahan yung ating batas tungkol dyan sa eleksyon? Kasi kung ang sinasabi ng COMELEC na hands-off sila or wala silang kapangyarihan na sitahin o parusahan yung mga kandidato, obviously maagang nangangampanya, maaabuso to. Marami pa rin talagang mananamantala sa mga kandidato na ima-maximize nila yung time at resources na meron sila na bago pa man yung start ng election period o ng campaign period, yung mga muka at pangalan nila nakakalat na kung saan-saan. Pinag-uusapan nga po namin ni Partner Beck sa Anong Ganap, 'di ba? Even ng mga nakaraang episodes na yung iba diyan sa mga kandidato, wala pa nga yung mismong filing ng Certificate of Candidacy 1 year ahead, 'di ba? Yung ilan diyan, may mga advertisement na sa TV, sa radyo, yung iba nakapaskil na dyan sa mga billboard, sa mga tarpaulin. Tapos yung iba dyan, after nung COC filing, may mga nilalagay ng numero doon sa kanilang mga posters na akala mo final na nasa listahan na sila. Buti kung napasama sila doon sa final na listahan ng mga kandidata, paano kung hindi? Pero ang bottom line nga dyan mga kaserbisyo, parang naglolokohan lang tayo, di ba? Meron tayong mga batas at panuntunan para nagbabawal sa maagang pangangampanya. Pero dahil nga ang ating yung panuntunan doon sa automated election system, hindi sakop yung premature campaigning na tinatawag na yan, kaya hindi rin po talaga nasisita. Kaso syempre, paano naman naamyendahan yung batas dyan kung yung mismo mga nakaupo, sila rin yung mga tumatakbo. Syempre, hindi sila gagawa ng mga legislation na against sa kanila, 'di ba? Dapat pabor pa rin yan sa kanila, 'di ba? Pero syempre, ang call natin diyan, sana pa rin ang ating dasal. Sana meron pa rin magkusa wala sa ating mga mambabatas na ayusin yung panuntunan dyan. Kasi kung walang kapangyarihan ng COMELEC, for sure, nasa atin po mga mambabatas yan, nasa Kongreso po yan. Sana merong maglakas ng loob at sana may mga sumuporta para kahit paano magkaroon naman ng delikadesa yung ating mga kandidato tuwing halalan. Balita Antimano. At yan po ang ilan sa mga antimanong balita sa linggong nagdaan. Ang traslasyon na po ang Jesus Nazareno at ang pahayag ng COMELEC. Pero hindi po natatapos dyan yung ating mga pag-uusapang balita antimano dahil sa aming pong pababalik, ready na po ba ang Department of Agriculture para pag-usapan na nga po itong ating unang topic kung saan magpapatupad na nga nung maximum na suggested retail price para sa mga imported na bigas. Para mabigyang linaw po tayo tungkol sa bagay na yan, kasama na po natin ang ating suki at napakabait po na tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Good morning po, Asek. Si Christian po ito sa ngalan ni Robert Mano. Hi, Christian. Good morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Salamat po ulit, Asek, sa pagbabalik sa aming istasyon. Unang-una, ano bang ibig sabihin, sir, kapag sinabing magpapatupad na ng 58 pesos na maximum suggested retail price, SRP, para sa mga imported rice? Tama yan, Christian. Base na rin dun sa mga unang pag-aaral at pagtataya, ay kinakailangan natin na mag-issue nitong maximum suggested retail price. And again, para lamang ito sa imported na bigas. At yung unang ilalabas natin magmula nitong January 20 na MSRP para sa 5% broken ay itinakda sa 58 pesos. Bukod dito ay magtatakda din para naman sa 25% broken na ang unang pagtaya natin ay siguro less than 50 pesos naman. Inuna lang itong 5% broken at susunod nga yung 25%. Itong MSRP ay magtatakda ng yung maximum nga na tinatawag natin na presyuhan
doon mismo sa pamilihan na Christian. Opo, so dapat, sir, in the next coming weeks or days, hindi na dapat lalampas sa 58 pesos ang benta sa mga imported rice. Ganun po bang ibig sabihin nun? Yun ay para lamang doon sa mga 5% broken. Hindi kasali rito yung Japanese rice, yung malagkit at yung ibang talagang specialty na bigas. Kaya importante ngayon, kasabay nitong pagtatakda ng MSRP, yung isa rin na pag-usapan na pagtatanggal doon sa label ng premium at special. Kasi ang importante na makita natin ngayon, isasabay yung guidelines sa labeling. Kausap na namin dito yung Department of Trade and Industry. Dapat makita sa sako yung origin ng bigas, ilang percent broken, anong classification ng bigas, excuse me, para matiyak natin na walang kalituhan at ito ay para doon. So isusunod nga natin para naman doon sa 25% na broken na bigas. Kailan magsa-start to, sir, itong maximum SRP sa imported rice? Ang target natin ay January 20. And buong Pilipinas na yan, sir, or may mga pilot areas muna? Ang pilot areas muna natin, Christian, ay dito sa National Capital Region at isusunod natin yung ibang area. Of course, there could be some changes ng MSRP. Siyempre, of course, pagdating sa ng bigas sa ibang lugar, may ibang gastusin yon. So, magkakaroon most likely ng ibang MSRP sa ibang area. Okay, sir, magandang na-mention natin yan kasi baka may ilan sa mga kaserbisyo natin na mag-expect na pagpunta nilang palengke, ang singilin naman nila agad yung mga nagtitinda na, ang sabi ng DA, dapat ang SRP ng imported rice ay 58. So, hindi pa agad buong Pilipinas to, ASEC. Tama yung Christian. At ay naasahan natin by January 20, wala na tayo dapat makikita na more than 60 pesos na presyo ng bigas. Ito yung again doon sa magagandang klase. Kahapon nga nung nag-ikot kami ni na Secretary Kiko, kasama si Sec Roque ng DTI, natutuwa kami na medyo nakita natin na yung ibang klase ng bigas na nabibilang dito sa 5% ay medyo mababa na rin yung presyuhan. Kagaya nung nakita namin last time na nag-visit kami sa Guadalupe, may nakita kami na mga itong klase ng bigas na to, nasa 62 pesos ang level. Kahapon nakita namin as low as 54, meron na yung brand na nabanggit. Apo. Pero sir, paano mako-communicate kaya ng mga rice retailers, ng mga nagtitinda ng bigas, itong 58 na SRP? Kung ang na-mention nyo, sir, specifically, ito ay applicable sa mga imported rice na 5% broken. Paano malalaman ng publiko, sir, na yung bibili nilang bigas pasok doon sa SRP? Actually, before yung January 20 ay magkakaroon pa ng mga diskusyon at saka maglalabas ng guidelines. At kaya nga, nabanggit natin, merong mga pilot areas para dito para masigurado natin na yung pag naglabas na tayo ng pangkalahatan nito ay nawala na yung mga confusion at magiging maayos na. So, dapat talaga magkatuwang yung pag-issue ng MSRP at saka yung tamang labeling. Apo, sir, kamusta naman so far yung naging consultation or yung pagtanggap ng industriya ng mga rice retailers dito sa ipapatupad na SRP? Tama ka doon, Christian. Nagkaroon na ng mga initial na konsultasyon sa mga importer, trader, distributor at saka mga retailers. At naging maayos yung usapan at nagkaroon nga ng mga agreements hinggil nga sa hakbangin na ito. Opo. And sir, hindi naman to necessarily dapat makaapekto sa supply na ibinibenta ng mga nag-i-import ng bigas? Ay, hindi naman. Kasi yung presyo naman, ang naging usapan kasi is ang magiging profit margin is up to 10 pesos. Normally kasi 6 to 8 pesos yan. Again, to consider yung ibang gastusin. So, nung nagkaroon ng computation, again, upon consultation with them, nakita lahat ng hakbangin para masigurado na yung mga profit ng bawat players ay makonsidero din. Kaya ang ginamit na profit margin is 10 pesos ang ipapatong doon sa landed cost. So yun yung maximum, up to 10 pesos. So alam natin na yung iba 6 pesos lang, yung iba 8 pesos. But we considered yung 10 pesos na maximum margin para masabi natin na lahat ay
na-consider pagdating ng pag-issue ng MSRP. Sa ngayon po ba, sir, sa monitoring ng DA sa mga palengke, magkano naglalaro ang presyo ng imported rice? Siguro una muna ito yung may mga 5% na broken. Magkano po ba bentahan ngayon? Nakikita natin merong a little over 50. Yun nga, nakita natin kahapon may 54, merong 60 pa. Kaya medyo malikot pa rin. Meron din kaming nakita na medyo may mga 62, 61. Medyo malikot pa dahil wala pa nga itong MSRP. Kaya kailangan magtakda talaga para magkaroon ng standard. Opo. At ito yung maganda dito na nakikita natin na importante. Kasi kung hahayaan lang natin, kagaya nung napansin natin sa ibang market visits, ang mga retailers talagang very wide yung disparity ng kanilang presyuhan. Merong medyo mababa, merong sobrang taas. Yun yung gusto natin na maiwasan dito. Na pag ganitong klase ng bigas, dapat merong kang reasonable na range ng presyo. Opo. Sir, nabanggit mo, meron ng ibang nagbebenta ng as low as 54 pesos. So, ibig sabihin, kaya naman pala nung iba na magbenta ng mas mura. Ano kayang dahilan ng mga nagbebenta ng mahal pa din? Tama yan, Christian. Nakita natin na kaya naman pala magbenta ng mura. So, siguro talaga, gusto lang nila talaga mas kumita na mas marami. Kaya gusto nila na mas mataas. That's the only logical reason for that. Opo. Sir, refresh nga lang po ulit yung ating mga kaserbisyong na ikinig at nanonood. Ano ba yung dahilan ng DA? Bakit nagdesisyon na magpatupad nung maximum na SRP sa imported rice? Again, Christian, nagugat ito nung ibaba ng ating Pangulo ang taripa from 35% to 15%. Akbangin natin para lalo pang mas maging affordable ang presyo ng bigas, lalo na ng imported para sa ating mga kababayan. At napansin nga natin na hindi masyadong bumababa despite nabababa na yung taripa, mababa na yung presyo sa international market, mababa na rin yung farm gate price. So all the necessary ingredients are there para mag-cost ng pagbaba ng presyo, pero hindi ito masyadong nare-reflect sa ating mga pamilihan. Kaya itong hakbangin nito ay kinakailangan para magkaroon ng, sabihin natin, standard reference ng presyo ng mga imported na bigas. So nauna nga yung 5% at isusunod nga itong 25% broken. Opo, medyo ironic kasi 'di ba? Kasi binabaan ng taripa, ibig sabihin mas marami sanang papasok na imported at 'di ba kapag maraming supply, nagta-translate siya sa mas murang presyo kasi may competition Pero may mga mataas pa ring nagbebenta. Yes, actually ang pumasok na bigas sa atin nitong huling bahagi ng taon ng 2024 ay umabot sa almost 4.7 million metric tons plus yung ating local harvest. Yan ay bigas na. Yung local harvest natin na 19.3 million metric tons na palay. So talagang maraming bigas ngayon na nagsisirculate sa ating bansa. So yung law of supply and demand, pag marami kang supply, dapat hindi masyadong mahal ang presyo ng bigas. So yan yung mga factors na magsasabi sa atin na dapat hindi ganun kataas ang presyo ng bigas sa retail. Opo, so sir, ASEC sa pagpasok ng 2025, gaano karami yung supply natin ng bigas, pinaghalong imported tsaka mga locally produced? Kagaya ng nabanggit ko na figure kanina, Christian, that will give us almost 90 days na national stock inventory going to itong lean season natin. Kaya wala tayong problema, maganda yung supply natin. At historically may pumapasok pa rin na additional imports nitong first quarter. So hanggang susunod na harvest season natin na March, April, napakaganda ng ating stock sa buong bansa. And sir, dahil marami tayong supply ng bigas, makaka-expect ba ang publiko na siguro in the coming weeks or the next month, mas bababa pa yung presyo kasi maraming supply Depende yan sa mga factors. Of course, itong mga hakbangin natin at kagaya ng nabanggit ko nga, bumababa na yung presyo sa international market. Hopefully, these factors. At kagaya rin ng nabanggit ni Secretary kahapon nung nagbisita rin kami. Ayaw rin naman natin ng sobra-sobrang baba na maapektuhan yung productivity ng ating mga farmers. So dapat magkaroon ng fair, balance, and reasonable na pagpresyo ng mga agricultural commodities so that our farmers, na kung saan sila yung ating pangunahing mandato sa Department of Agriculture, ay kailangan din natin i-considera
para mas maging productive sila pag tatanim ng ating mga pangangailangang agrikultura. Hanggang sa ngayon ba, ASEC, may mga nag-aani pa rin ng palay? Sa ngayon, January, kung meron man yan, konting-konti na lang. Kasi yung ating harvest season, nag-peak yan October, November last year. Apo, so ang supply natin ngayon, sir, sa bigas, majority niyan yung mga na-harvest from last quarter tsaka yung mga pumapasok pang imported. Yes, tama yan. Apo, last na lang, sir, yung sulit at tsaka Nutri-Rice, di ba this month din target ipatupad yan o nagsimula na, sir? Nagsimula na kami kahapon dito sa Murphy Public Market sa Cubao. At nailunsad nga rin natin yung sulit rice, ito yung 100% broken na ibinebenta at 36 pesos. So susunod dito yung Nutri-Rice na 37, 38 pesos. Na almost brown rice siya, napaka-masustansya niyan. And then yung ating rice for all na patuloy nating ibinebenta at 40 pesos na posible pa rin ibaba ng 38 to 39. Kamusta, sir, yung initial na reception ng tao doon sa sulit at Nutri-Rice kahapon nung nilaunch natin? Actually, yung mga ilang bumibili ay natutuwa sila, of course, at pinakita rin natin, nagluto rin tayo para makita rin nila yung klase ng bigas na yun na pag naluto. At maganda yung reception ng mga mamimili nung makita nila na almost the same. Pag naluto na yung sulit rice, yung 100% broken, parang pag nagluto ka rin noong 25% broken, halos parehas lang din. At yung lasa actually na ano rin sila, natuwa rin na maganda rin yung or masarap din yung pag naluto. Na-finalize na ba ito, ASEC, kung may limit ba yung pwedeng bilhin ng kada isang tao sa sulit at Nutri-Rice? Wala. Kagaya nung sa Rice for All, hindi tayo nagtakda ng limit pag merong bibili. Opo, pero anong safeguard natin doon, ASEC? Kasi baka naman may mga manamantala, mag-hoard, mamili ng marami, tapos ibenta ng mas mahal. Yung naging experience namin, simula nung nilunsad itong Rice for All, nitong last year na mula pa noong August, wala naman tayong na-monitor na bumibili na sobrang dami. Normally, bumibili sila 5-10 kilos. Pinakamalaki na yung isang 25 kilos o dalawang 25 kilos. Wala tayong na-monitor na talagang bumibili ng bulto. Apo, last na lang, sorry, ASEC. Kasi may balita this week ata na mahal ang presyo ng kamatis at bell pepper per kilo? Yung ikot namin kahapon ay ang laki na ng binaba. Bagaman tama ka na last week umabot yan ng more than 300. Kahapon nasa 190 na lamang. At ina-expect natin hanggang February, pagpasok ng mga bagong harvest natin na kamatis ay babalik na ulit doon sa medyo reasonable na presyuhan. Pero ito, ASEC, dahil ba oversupply? Ay, hindi. Dahil yung huling bahagi ng taon, natandaan natin na sunod-sunod yung bagyo at yung mga traditional area na taniman natin ng kamatis dito sa Bicol region, sa Cagayan Valley at sa Calabarzon ay sobrang naapektuhan. Apo, sir, tapos yung naman, karning baboy, kasi may reports na December umabot ng almost or more than 400 pesos per kilo ang liempo? Yan? Dahil of course holiday season, talagang lumobo yung demand. Kasi malakas ang demand for meat. Pero ngayong January, na uli sila, bumabalik na uli doon sa presyuhan bago mag-holiday season. Okay, ASEC, maraming salamat po at tututukan pa rin natin itong pagpapatupad ng 58 pesos per kilo na maximum SRP sa imported rice. Maraming salamat, ASEC. Happy weekend. Maraming salamat din, Christian. Mabuhay ka. Good morning. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Kayo mga kaserbisyo, anong masasabi niyo doon sa ipapatupad na 58 pesos na maximum suggested retail price sa mga imported rice? Ang malinaw sabi ng DA, yan ay para muna doon sa mga imported rice na 5% ay broken. So paano kayo malalaman yon? Pero ang sinabi ni ASEC, meron silang ilalatag na guidelines para alam mo rin bilang mamimili kung ano yung bigas na imported na pasok doon sa SRP. Pero syempre kapag sinabi nating SRP, yan ay suggested lamang na retail price, hindi yung yan dapat ang presyo. Pero dapat pututukan natin yan kasi nga ang layunin dito ng DA, dapat hindi mahal yung benta sa imported rice. Ang oras po natin ay 8:34. Magbabalik po ang Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin.
sa Balita Antimano. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Approve Yan. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko. Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cable Link at CNET Cable. 183 cable providers nationwide. TFC, I Want TFC. At sa Teleradyo Serbisyo, YouTube channel na pakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod mga kaserbisyo. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, natutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ano-manong bubusisiin sa Balita Antimano. Nagbabalik po ang programang Balita Antemano. Kasama niyo pa rin Christian Yosores sumahalili sa nag-iisang Robert Mano. Magandang umaga po mga kaserbisyo. Sana po ay smooth sailing ang ating Sabado. At mag-ingat po tayong lahat ngayong weekend. Sa oras po na 8:37, kasama na po natin si Engineer Dante Baclao, ang Provincial Engineer and OIC ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ang APSEMO. Bakibalita po tayo dahil this week nga, itong nagdaang linggo ay bagamat wala pong bagyo ay nagdulot po ng malakas na pag-ulan at nagbaha pa nga po sa ilang area sa Bicol Region dahil po sa shear line. Good morning po, Engineer. Si Christian po ito sa ngalan ni Robert. Magandang umaga po, Christian. Sir, kamusta ngayon sa Albay? Ngayong Sabado ng umaga, ano pong panahon natin dyan? Ay, sa ngayon po, medyo maganda-ganda ng panahon. In fact, medyo nag-umuulan ng konti lang, pero hindi alarming. Opo. Pero ano naman sir, kumbaga yung sitwasyon natin mukhang hindi naman po uulan sa ating pagtingin diyan. Umuulan din pero konti lang, pabugso-bugso. Hindi naman masyadong malakas. Di tulad nung nakaraang 2 araw, like kahapon sa Legazpi nagkaroon ng konting pagbaha sa ilang lugar. Pero ano lang po, hindi naman masyado kasi hanggang tuhod lang yung baha and kumbaga, yung ibang area hanggang bukong-bukong lang. So, after 2 to 3 hours, nag-subside na rin po. Okay po. Pero nung kasagsagan nun, sir, may mga kinailangan bang i-evacuate o ilikas? Ay, wala naman po. Wala namang nag-evacuate po. Kasi nga, manageable naman po yung mga may konting baha. Opo. Gaano, pakilarawan lang sir, gaano kalakas ba yung dula na idinulot nitong si Shearline dyan sa inyo nung nagdaang linggo? Ay, kung alos magdamagan yung ulan, kaya monitored namin, especially yung nasa paligid ng Bulkan Mayon, kasi nga baka may mga loose materials ng
para mag-cause ng lahar flow. Opo. So far po, wala naman po nangyari. And may konti pong landslide nangyari dito sa Legazpi, pero ano lang po, maliit lang po yun. Opo. Wala naman, sir, naapektuhan mga bahay or structures doon sa landslide? Wala naman po. Wala naman. Opo. Kumusta naman, sir, ang mga kalsada kung nagka-landslide po at baha? Passable na po ba? So far po, passable naman po. Nito, the other day, nagano lang kasi, umapaw lang sa mga ilog, and may ilang portion ng kalsada na dinaanan ng tubig ba. Pero madali lang naman po yun nawala. Opo. So far, sir, moving forward ng Lunes, may pasok po ang mga government offices at paaralan dyan sa Albay? Ay, wala po kasi nga po gawa ng gagawing peace rally. In-anticipate na po natin yon ng aming gobernador, Glendaong Bungaw. Nagpalabas na po siya ng advisory na walang pasok kasi nga dahil doon sa gagawing peace rally. Okay po. So, mainly dahil lang po doon sa magaganap na peace rally kaya walang pasok, hindi naman po dahil may epekto si Shearline sa Albay? Wala naman po. Wala naman po. Dahil po sa peace rally. Okay po. Opo, sir, kanina nakausap namin yung Pag-asa at na-mention pa rin niya yung area ng Bicol na maaapektuhan pa rin ng Shearline. Ano po ba ang instruction sa atin ng LGU? Kasi baka in the next coming days, unanin pa rin po ang inyong lugar dahil sa Shearline. Ang ginagawa namin po dito, patuloy na binamanman na namin ang kalagayan ng panahon. Saka po may mga instruction naman kami sa local LGUs, munisipyo, city, na in case na lumala ang situation, so mayroon naman po silang parang pwede silang mag-suspend or ng klase or ng trabaho. Sir, kamusta yung supply pa natin dyan ng mga family food packs? Kasi 'di ba nung sunod-sunod po yung bagyo late last year, talagang nagamit po yung mga food packs natin para sa mga inilikas. Kamusta na po ngayon? So far po, may natira pa nung nakaraang mga nakaraang taon, may natira pa rin po ng konti. So meron naman kami ngayong appropriation for this year. So sapat pa naman po. Apo, and ready to distribute, sir, kung sakali man na, although wag naman sana, kung may mga ilikas sa mga evacuation, may handa po tayong maibibigay sa kanila. Meron po, naka-ready naman po lagi kami. Apo, may figures ba tayo niyan, sir, kung gaano pa karami yung natitirang family food packs sa Albay? Or estimate lang, sir? Hindi ko po, wala ko masyadong pero po kaya niyang masustain in case magkaroon ng biglaang pag-evacuate ng mga affected population. Okay, sir, siguro last na lang, baka po meron kayong paalala sa inyong mga kababayan dyan sa Albay bilang ang sabi nga ng Pag-asa, hanggat merong amihan, malaki pa rin yung tsansa na magkaroon ng Shearline. Mga paalala, sir, para po sa mga taga-Albay. Ang paalala lang namin sa aming mga kababayan dito sa Albay, lagi lang po antabayan na lang po ang mga updates, weather updates from Pag-asa. Yun lang po. Engineer, maraming salamat po at ingat pa rin po dyan sa Albay. Maraming salamat, sir. Happy weekend. Salamat din po. Si Engineer Dante Baclao, ang Provincial Engineer and Officer in Charge ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Yun nga, binanggit ng Pag-asa kanina, nakausap namin ni Partner Beck sa anong ganap na hanggat meron daw kasing amihan season, malaki yung tsansa na itong si Shearline ay makaapekto sa iba't ibang mga lugar. Pero yung forecast kanina, ang mga nabanggit na lugar, yung Bicol region, yung Visayas, tapos may mga area din sa Region 4B sa Mimaropa. Kaya yan po, yung mga kababayan natin dyan, mga kaserbisyo natin, ay doble ingat po, manood, makinig ng balita, para kung kinakailangan pong lumikas o may kailangan gawin na paghahanda, ay makapag-respond po tayo ng maaga at hindi na naman abutin ng sakuna. Sige po, sa amin pong pagbabalik, punta naman tayo sa lalawigan ng Sorsogon para makibalita po doon nga sa naging epekto ng Shearline. Magbabalik po ang Balita Antemano. Balita Antemano.
Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle-Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Be uniquely you. Feelings o hindi worthy or baka akala niya hindi siya mahal. Safe kang mag-share dito. May makikinig at gagabay sa'yo. Ito ang bumabagabag sa akin. Samahan si Teacher Tina Zamora Ang tamang ginawa mo ay sinabi mo ang nararamdaman mo. sa Safe Space. Sabado, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Balita at impormasyon na makatutulong sa bawat pamilya. Nandito yan sa Puntahan ng Bayan. Teleradyo Serbisyo. Mapakikinggan sa Radyo 630, mapapanood sa Sky Cable at mahigit 200 cable operators nationwide. Mapapanood din sa TFC at sa I Want TFC. Maging happy at healthy sa tulong ng helpful tips ng ating mga doktor. Samahan si Doktora Luisa at matuto ng life-changing health habits para laging iwas sakit, iwas gastos. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Musisiin sa Balita Antemano. Nagbabalik po ang programang Balita Antemano. Punta naman tayo sa lalawigan ng Sorsogon. Kasama na po natin si Engineer Raden Dimaano, ang head ng PDRRMO ng Sorsogon. Good morning po, Engineer. Si Christian po ito. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Mr. Christian. Salamat, sir. Kamusta na po ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Sorsogon? Simula kahapon medyo makulimlim at hindi na maulan. Although nasa orange pa kami kahapon sana. So ngayon medyo sumikat yung araw. Opo. And sometimes yung cloudiness nandiyan pa rin. Pero wala na po masyadong ulan so far. Opo, this week sir, naapektuhan nga po ang Sorsogon nitong si Sherilyn. Gaano ba kalaki yung naging epekto nito sir sa buong lalawigan? Unang-una nag-start yan last Wednesday ata yun Wednesday. Nagkaroon tayo ng lakas na buhos ng ulan na simula pang early morning. And then yung runoff water galing from upstream, medyo biglang tumas yung tubig sa ilang barangay sa urban. Nagkataon naman at high tide. But around 10 o'clock in the morning, bumaba na siya. Nawala na yung baha. And here we come yesterday. Nagkaroon din tayo ulit ng pag-ulan na simulang gabing I think Thursday night. So hanggang that time is about at around 9 o'clock or 10, around 10 to be exact. Wala na din tubig, but ito yung naapektuhan sa atin at medyo malawak na yung naapektuhan nung Thursday night, umaga na Friday. So we have about ang nandito sa amin is we have a total number of affected barangays is 70 plus. 70 plus yung ating naitala na barangays, and we have also nagkaroon tayo ng forced evacuation at night or hanggang early morning. So we have about 76 na barangays out of 581. Apo. Ditong 76 barangay, sir, ilan ang populasyon nito, sir, na mga kinailangan i-force evacuate? Actually, we have 9,607 families na affected.
At yung nasa evacuation center natin at yung ilinikas natin is about 1,431 families or equivalent to 5,300. Sa lahat na po yan na barangays within the province of Sorsogon. Okay, sir. Sa ngayon, sir, itong more than 1,400 families na in-evacuate, nasa mga evacuation centers pa rin po sila? Ang alam ko kahapon, they're already decampment, but just to make sure, I think ngayon lang namin i-follow up kasi hindi naman masyado, umaga na kasing Friday, wala ng tubig. Apo, humupa na, sir, noon. Opo. Kaya, of course, hindi naman tayo nagpapalis ng gabi, pero unsafe to them. So, kahapon, I think we have already decampment, but just to make sure, Christian, kasi nagkaroon ng mga emergency meeting kahapon just taking up all the possible na mitigation natin. How are we going to cope up with itong nagkaroon tayo ng mga flooding. So, yun ang kaya I'm not seen pero ang alam ko na-camp na lahat ata yun Apo. And also, just to continue, nabigyan na ng relief operation in the morning. Kasi yun ang running order ng aming governor na mabigyan kaagad ng assistance. Those are affected na mga families. Apo, may mga na-report ba, sir, na injured or casualty nung kasagsagan ng pagbaha? Actually, medyo masamang balita in the morning ng Friday sa amin kasi ganito yung story. Yung isang pina-evacuate namin na nag-force evacuation ng isang LGU, isang barangay. So, ilang doon na at least nakaalis na. Naalis na yung mga families na doon sa evacuation center na. But meron pala silang guest doon na ibang barangay. Siguro, the question is, baka hindi siya sumama doon because he is from other barangay. Pinuntahan niya ngayon yung kalabaw niya. Opo. So, narasin sa kalabaw niya ngayon. In the morning, nasa Friday, ayun, kasama siya ng kalabaw niya doon. Siguro mas probably na nadula siya. Opo. Yung hawak niyang kalabaw. Kaya we have one death, saka meron isang injured na na-reach kahapon. Opo, and sir, kamusta naman ang pag-handle natin nun sa isang reported casualty? May naibigay na po bang initial na tulong ang LGU? Yes po, automatic kasi yun. Ganito, pag meron tayong report, hindi pinapaligtas or hindi pinapahano yan ng ating governor na immediately bigyan ng mahalaga kasi yun Kasi nagkaroon na tayo ng so kailangan talaga ng tulong. So, immediately in the morning, kapag na-receive namin yung report, pinanohan na niya sa provincial DSWD. May mga na-report din po bang landslide, sir? There are minors and medyo may isa din na natin doon, but it's already been taken off by the LGU and some na medyo malaki, ongoing pa. Somewhere may isa tayo na Tourism Road in Matnog and then one in Santa Magdalena. So we have two medyo malaki na landslide but the other are just minor lang naman. So may mga unpassable or hindi madaanan na kalsada ngayon dyan, sir, sa Sorsogon? Actually, yung barangays na yan, medyo malayo naman. It's not usual na ginagamit natin na there are still alternate roads. So wala tayong problema. Kaya yung mga binigay na ayuda nakaabot din. But the rest, but ito lang ang So maybe today, puspusan yung working ng DPWH. I think that's District 2. So kahapon pa, we're already coordinated with them. Pero isang ano lang to, sir, isang kalsada lang tong unpassable. Dalawang LGU and yun nga magkahiwalay siya at ito yung Sir Christian na last Thursday night. Ito yung medyo naapektuhan doon sa southern part of Sorsogon. Yung gusto ko lang linawin yung una sa northern part naman ng Sorsogon, yun naman na naapektuhan last Wednesday na morning. Kaya ngayon medyo spread out si Shareline, so medyo malaki yung epekto na nabigay sa Sorsogon ng mga barangays. But the time is about 22 lang ata yung Wednesday. Kaya kahapon nabigyan natin yung mga relief operation, nabigyan ng relief yung mga families na affected. And hopefully itong mga reported natin na mga matapos ngayon at maging passable na. Sir, ang supply naman ng kuryente at tubig, kamusta naman, sir?
Wala tayong problema. Ngayon lang nagkaroon lang tayo ng siguro because of the AGCP, meron daw inayos lang ata. Baka may something but hindi naman matagal, madaling lang naman. Wala tayong problema sa power. Opo, sir, dahil dun nga sa naging epekto nitong si Shearline, may pasok po ba ang paaralan at government offices sa Lunes diyan sa Sorsogon? Wala naman tayong, actually may pasok tayo the whole week. Yung school lang ang starting from Wednesday morning, Thursday, and then kahapon. So, medyo mahaba yung vacation nila. I think they're just following the DepEd order. At the same time, for the safety of the public and the learners, inano din yung klase ng mga LGU. Pero din silang localized suspension due to orange and nag-red warning kami. But, actually naman, Sir Christian, yung umaga, hindi na masyado malakas yung ulan, although we are in the red warning and orange. Kaya, tuloy-tuloy naman yung pasok ng mga empleyado at the same time para maibigay pa rin yung servisyo natin doon sa mga affected families. Sir, nabanggit nyo rin kanina yung Matnog Port. Kamusta naman yung sitwasyon doon ngayon, sir? May mga naapektuhan po bang biyahe dahil sa Shearline? Wala tayong problema sa Matnog kasi hindi naman ngayon na yung peak season. So, medyo slight siguro due to very rough na dagat siguro due to Shearline. At the same time, baka mano yung dagat because Sorsogon and Samar are both the orange and nag-red ata. Pero sigurado ako nag-red Sorsogon. Is okay lang naman. Wala tayong problema doon sa Port of Matnog and at the same time sa Samar. Apo. So walang sir, walang mga na-canceled na biyahe at walang stranded na pasahero? Oo, wala kaming key report. So therefore, kasi nakamonitor naman tayo dito. So wala tayo doon. Basta ang natin ng port is just pag peak season at the same time, pag ganito, nadadagdagan. But since na maganda naman yung kalsada, okay na masabol naman kasi yung dagat lang, maybe slow lang yung return ng vehicle, but so far wala man tayong extra fees. Sir, humupa na rin ba dyan sa Matnog Port yung pila ng mga sasakyan? Kasi I think the last time na-report yung sa Camsur, di ba? Yung sa Andaya Highway, nagdulot talaga ng matinding traffic doon. Tapos naipon dyan sa Matnog Port yung mga sasakyan. Pero as we speak, sir, wala naman na yung bulto o yung mga na-stranded na mga sasakyan dyan. Wala tayong recorded ngayon na pila kasi yung pila natin is just during December and nung nakalampas sila doon sa Camarines Resort, medyo biglaan yung malaki yung volume ng vehicle dito. So, slight naman yung but moving sila. Kasi whoever comes first, yun din ang papasok doon. Kaya wala tayong problema. Hindi sila magulo. That is the system being implemented now during the term ngayon ni Governor Buboy na masunod yung pagdating at kung sino yung nauna, yun din ang sasakay. Kaya nagkataon lang po, Christian, na yung medyo yung concept doon sa Matnog na magulo because there are times na may nahuli at nauna. Wala po ngayon. Kaya properly and disciplined and orderly. Kaya wala tayong problema doon. Ngayon, at this time, this moment, wala na tayo, hindi marami yung maraming sasakyan. Apo. Yung New Year tsaka yung Pasko lang po. Sir, ang sabi ng Pag-asa kanina, dahil hanggat may amihan, posible pa rin magpatuloy yung chances na magkaroon ng Shearline. At isa po yung na-mention na ang Bicol region na posible maapektuhan pa rin. Meron po bang specific na instruction ang LGU para sa mga paghahanda na pwede po natin gawin hanggat merong banta ng Shearline? Actually, yung natin, Sir Christian, last year pa yung pinaabot natin na advisory because we are under La Niña threat ngayon. So, nakahanda po yung mga LGU, nakahanda yung province of Sorsogon. And just to give you an idea, kahapon we have already prepared for the first step towards doon sa tinatawag natin na mitigation process kung paano natin mabawasan itong effect ng Shearline. So, nakita namin doon mga rivers, yung mga waterways. So, napag-usapan na yan kahapon. We have already started for the first step para yung realization namin na makontain or itong tubig hindi lumabas. And other than para karoon ng flooding, which were already discussed during the council meeting para may padala natin at mabigyan tayo ng ano tawag yan, yung fund para yung mitigation process or itong project or intervention of infra
maiwasan natin yung mga pagbaha. Apo. Last na lang ulit, sir, no? Pa-clarify lang yung na-mention nyo na isang casualty. Nadulas, sir, ang reported na nature ng kanyang pagkamatay? Sabi ko lang po yun na my part kasi ang nakaabot na balita is yun pala na pag umaga, pinuntahan niya pala yung Kalabaw. Those are only the possible pwede mangyari. Nadula siya kasi maulan, nadala siya doon sa ilog. So wala naman tayong ibang maiisip doon sa kanya. So definitely, it's not really the cause of death. But syempre, drowning pa rin yung lalabas doon. But my point is, nung umalis siya siguro para kunin yun, those are only the possible pwede mangyari sa kanya. So nalunod, sir, sa ilog? Yes, sir. Yun definitely that is the cause of death. Sige, sir. Engineer, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Sorsogon. Salamat, sir. Salamat din at magandang umaga sa lahat. Thank you. Si Engineer Raden Dimaano, ang head ng PDRRMO ng Sorsogon Province. Maraming salamat po mga kaserbisyo sa pagsama sa akin ngayong Sabado. Sa ngalan po ni Robert Mano, ako si Christian Yosores. Susunod na ang Iwas Sakit, Iwas Gastos kasama si Doc Dennis. Bye! Happy weekend mga kaserbisyo. Ingat po! Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antimano.